Naglakad si Leleng patungo sa altar. Suot ang kanyang eleganteng wedding gown na mistulang nagmula pa sa fairy tale sa ganda ng disenyo. Nakatitig siya kay Andrew, ang lalaki ay nagpapatibok ng kanyang puso. Ngunit sa bawat hakbang niya, rinig na rinig niya ang bulungan ng mga bisita. Grabe, nagpakasal talaga si Leleng sa isang construction worker? Sayang ang ganda niya. Pwede naman siya maghanap ng mas mayaman kaysa riyan. Pinilit ni Leleng na wag na lamang pansinin ng mga bulong. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga mapanuring mata na nakatuon sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang mga gwardyang nakauniforme. Mahigit 80 katao ang biglang pumasok, na tila isang espesyal na operasyong militar. Nagulat ang lahat at napalingon. Isa sa mga gwardyang lumapit kay Andrew at magalang niya sinabi, Mr. Panzalan, nakatanggap kami ng balita na may banta rito. Alinsunod sa utos na Mr. President, kailangan ka naming protektahan. Tumigil ang musika. Naging tensyonado ang paligid. Napatingin si Lengleng kay Andrew at ang kabay bumalot sa kanyang dibdib. Andrew, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, halatang naguguluhan. Hindi naman sumagot si Andrew ng diretso. Sa halip, bumulong siya kay Leleng. Tell Dad we are going. Humawak siya sa kamay ni Leleng at nagsimula silang maglakad palabas ng simbahan. Habang ang mga tao ay nananatiling nagulat sa kanilang nasaksihan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tahimik ang umaga sa malawak na Rivera Estate. Isang malaking mansyon na napapalibutan ng luntiang hardin at taniman ng mga bulaklak. Sa loob ng isang silid na may malaprinsesang tema, dahan-dahan dumilat si Liana Rivera. Isang 24 anyos na dalaga na mas kilala sa palayaw niyang Leleng. Ang pangalan niyang Liana ay bihira na marinig. Bata pa siya nung unang tawagin siyang Leleng ng kanyang yaya. At dahil sa gustong-gusto niya ang tunog nito, naging palayaw niya na ito sa lahat. Mula sa pamilya hanggang sa kanilang mga empleyado. Si Leleng ang panganay na anak ng may-ari ng Sapphire Shipping Corporation, isa sa pinakamalalaking shipping company sa bansa. Bagamat maraming humahanga sa ganda, talino at yaman niya, hindi niya kailanman itinuring na dahilan iyon upang magmalaki at magyabang sa iba. Sa katunayan, ang mas iniisip niya ay ang kapatid niyang si Calix. Si Calix ay 16 na taong gulang lamang. May Down syndrome at minamahal ni Leleng. Sa kabila ng kondisyon ng kanyang kapatid, isa itong masayahing binatilyo na puno ng enerhiya. At si Leleng ang laging gumagabay sa kanya. Pagkagising niya, bumangon agad si Leleng mula sa kama at lumapit sa bintana. Sinilip niya ang hardin mula roon, pero wala roon ang kapatid niya. Agad niyang tinanong ang kanyang yaya na abala sa paghahawi ng kortina at pagbubukas ng mga bintana. Manang, nasan si Calix? Usisa ni Leleng. Nasa hardin na, iha. Naglalaro na naman ng bola kasama ng isa sa mga hardinero. Sagot ng yaya habang inaayos ang sapin ng kama ni Leleng. Ngumiti si Leleng at agad na nagpunta sa hardin. Sa kabila ng marangyang damit na suot niya, walang pag-aalinlangan siyang lumakad ng walang sapin sa paa at may hamog pa ang damo. Calix! Sigaw niya nang makita ang kapatid na nagbubulungan kasama ang gardener. Tete! Masiglang sagot naman ni Calix bago tumakbo palapit at yumakap sa kanya. Hinaplos ni Leleng ang buhok ni Calix at magiliw silang naglaro ng bola sa hardin. Tumatawa sila habang tinuturo ni Calix kung paano niya tinamaan ang bola ng malakas. Labo ate, bulong ni Calix habang nakayakap sa kanya. I love you more, sagot naman ni Leleng habang hinahaplos ang pisngi ng kapatid.
Hindi nagtagal, tinawag sila para mag-agahan. Inalalayan ni Leleng si Calix patungo sa mahabang dining table, kung saan naman naghihintay ang kanilang mga magulang. Ang kanilang ama na si Hector Rivera ay isang respetadong negosyante, habang ang kanilang ina naman na si Mariette ay kilala sa social circles bilang isang philanthropist. Habang naghahanda ng pagkain, nag-uusap-usap ang pamilya tungkol sa mga plano para sa araw na yon. Anak, aalis kami ng mommy mo mamaya. May business trip kami na kailangang asikasuhin. Sabi ng kanilang ama, ikaw na munang bahala kay Calix at sa bahay ha, habang wala kami. Of course, Dad. Ako nang bahala kay Calix. Sagot ni Leleng habang pinupunasan ng bibig ng kapatid niya ang natapunan ng juice. Sa gitna ng agahan, biglang tinanong ni Hector ang anak niya tungkol kay Vince, ang kasalukuyang boyfriend nito. So, how are things going between you and Vince? Tanong niya na may bahagyang kunot sa noo. Nagulat si Leleng ngunit ngumiti at sinabing, We are okay, Dad. Really? Balik ng ama. Ano itong nababalitaan ko na nakita na naman siya sa club? Napalunok si Leleng at pinilit manatiling kalmado. Dad, alam mo naman si Vince, he's an artist. Natural lang na pumunta siya sa mga clubs kasama ang peers niya para makipag-meet sa mga producers. Nagsalita naman ang ina ni Leleng. Ano itong narinig ko kay Yaya na bumili ka pa ng Rolex para sa kanya? Napakibit-balikat na lamang si Leleng. It's just a simple gift, Mom. Binigyan niya rin naman ako ng gift before. Ng ano? Teddy bear. Sagot ni Mariette na tila ay hindi makapaniwala. Sumungit muli ang ama ni Leleng. Malaki ka na anak. Alam namin na alam mo na kung ano ang deserve mo. Ayaw lang namin na masaktan ka. Tumingin ang ina sa anak na may halong lungkot at pagkabahala. Hindi namin pinakikialaman kung sino ang gusto mo o ang relasyon niyo. Pero mag-ingat ka naman anak. Napatingin si Leleng sa parehong magulang at ngumiti ng mahina. Yes, Mom, Dad. I know. Nagpalitan pa ng tingin ng kanyang mga magulang bago tumayo mula sa mesa upang maganda para sa biyahe. Naiwan si Leleng kasama si Calix. Matapos ang agahan, bumalik si Leleng sa hardin kasama si Calix. Pinanood niya ang kapatid habang naglalaro at hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa usapan nila kanina. Ang katotohanan ay may dahilan kung bakit palaging may pag-aalinlangan ng kanyang mga magulang kay Vince. Isang beses na kasi nilang nahuli si Vince na nakikipaghalikan sa ibang babae sa isang party. Ang paliwanag ni Vince, lasing daw siya at pinilit siya ng babae. Wala raw siya sa katinoan nung nangyari iyon. Sa kabila ng sakit, pinatawad siya ni Leleng. Naniwala siyang hindi na ito mauulit at sa ngayon ay wala namang ibang issue na sumunod. Ngunit hindi rin maikakaila na si Vince ay hindi kasing yaman o kasing sikat ng ibang mga mandiligaw ni Leleng dati. Isang struggling artist si Vince at ang kita niya hindi sapat upang mabigyan siya ng marangyang pamumuhay. Gayunpaman, mahal na mahal ni Leleng si Vince. Para sa kanya, hindi pera o katayuan ang mahalaga, kundi ang pagmamahal nila sa isa't isa. Habang pinapanood ni Leleng ang kapatid niyang si Calix, napaisip siya. Gusto niya magpatuloy ang relasyon nila ni Vince. Hinihintay na lamang niya ang araw na mag-propose ito sa kanya. Ang araw na magiging simula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Labo ate! Sigaw muli ni Calix habang tumatakbo papalapit kay Leleng na may hawak na bulaklak. Ngumiti si Leleng at niyakap ang kapatid. I love you more, Calix. Lagi kitang mamahalin. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, bumabagabag ang kanyang isip. Paano kung tama ang mga magulang niya? Paano kung hindi talaga si Vince ang tamang tao para sa kanya? Maaga pa lamang na maisipan ni Leleng na sorpresahin ang kasintahang si Vince. Nakaayos siya ng simple ngunit elegante. Puting dress na may floral prints at sandalyas na perpektong bumagay sa kanyang suot ng mga alahas. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang bag na puno ng mga pagkain, imported chocolates and chips at isang kahon na naglalaman ng isang pares ng branded na sapatos na alam niyang magugustuhan ni Vince. Pagdating niya sa loob ng kondo ni Vince, hindi na siya nag-abala pang mag-text o tumawag.
Gusto niyang makita ang reaksyon ni Vince sa kanyang biglaang pagbisita. Nang makarating siya sa pintuan, maingat itong kinatok. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Vince ay mukhang galing lamang sa kama. Gulo-gulo pa ang buhok, kulubot ang damit at tila wala pang hilamos. Sa unang tingin pa lang napansin ni Leleng ang kakaibang itsura ng kasintahan. "Are you okay?" Tanong ni Leleng, puno ng pag-aalala habang lumapit upang tingnan si Vince. Hinaplos niya ang noo at leeg nito. Parang inaalam kung may sakit ba. Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin. Ang kakaibang halimuyak ng pabango na hindi naman karaniwang ginagamit ni Vince. "May bago kang perfume?" Tanong niya na halatang nagtataka. Umiling naman si Vince at mabilis na sumagot. "PR package lang yan. Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Leleng. Hindi pinansin ang tila alanganing sagot ni Vince. "I thought I'd paid you a visit kasi I was around the area lang naman." Sabi niya habang iniaabot ang bag ng pagkain at ang kahon ng sapatos. Pumasok na si Leleng sa kondo ni Vince. Masayang nag-ayos ng dinala niyang pagkain sa maliit na mesa. Nakangiti siya habang inilalabas ang mga inihanda niyang ulam at dessert at ang mga paboritong tsokolate at chichirya ni Vince. Tiningnan din niya ang paligid ng kondo. Lahat ng gamit mula sa furniture hanggang sa appliances ay siya ang nagbigay kay Vince. Noong kailangan lumipat ni Vince malapit sa studio, siya ang nag-down payment para sa kondo. Siya rin ang nagpunong abala sa pag-aayos nito. Mula sa pagpili ng sofa hanggang sa pagbili ng mga plato. Habang abala si Leleng sa pag-aayos, lumapit si Vince mula sa likuran at niyakap siya ng mahigpit. Hinagkan siya sa leeg at bumulong. "Thank you, baby." Ang mga kamay ni Vince ay nagsimulang maglakbay mula sa bewang ni Leleng pababa sa kanyang mga hita. Humarap si Leleng sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha at ngumiti. "How are you? Okay ka lang ba sa work?" Tanong niya na punong-puno ng lambing. Sumimangot naman si Vince. "Walang nagko-callback mula sa studio na gusto ko eh." Sagot niya na halatang may inis sa boses. Napatigil si Leleng pero nag-alala rin. "Ayaw mo bang itry na maghanap ng ibang casting? Baka naman may mas magandang opportunity roon. Do you want me to ask around?" Suhestyon niya. Biglang uminit ang ulo ni Vince. "Sinasabi mo bang hindi ako magaling? Na hindi ako tatanggapin ng studio?" Tanong niya. At ang tono ng boses ay puno ng pagkairita. Nabigla naman si Leleng at agad na nag-apela. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Of course, I'm proud of you." Lumapit siya kay Vince at niyakap ito ng mahigpit upang pakalmahin. At saka idiniin ang sarili sa nobyo. Hinaplos ni Vince ang likod ni Leleng at ngumiti. "Yan ang gusto ko sa'yo," sabi niya bago siya yumuko at buhatin si Leleng. Dinala niya ito sa kwarto habang si Leleng naman ay walang nagawa kundi ang ngumiti at hayaan ang ginagawa ni Vince. Habang nakahiga sa kama, magkayakap sila ni Vince. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng aircon ang maririnig. Napansin ni Vince na tila malalim ang iniisip ni Leleng. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong. "Nahirap talaga sa mga artists. Kaya iniisip ko, baka kailangan ko na ng sariling kotse para mas madali ang pagpunta ko sa mga casting." Tumingin si Leleng sa kanya. "Okay, then buy one." Sagot niya nang walang alinlangan. Medyo alanganin pa ako sa down payment eh." Paliwanag ni Vince. "Malaki kasi. Kaya ko namang hulugan pero hindi pa sapat yung savings ko." Hinaplos ni Leleng ang pisngi ni Vince at ngumiti. "I will pay for it." Sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Napangiti naman si Vince at tanilikan si Leleng sa labi. "Lakas ko talaga sa'yo, baby." Sabi niya bago siya ngumiti ng malawak. Si Leleng naman ay hindi napigilan ng sariling kiligin. Mahal na mahal niya si Vince at para sa kanya, natural lang na suportahan ng taong minamahal niya kahit sa financial na aspeto. Habang yakap-yakap niya si Vince, bigla niyang naalala ang isa sa mga paborito niyang YouTuber.
Alam mo ba yung favorite kong YouTuber, engaged na siya. Sabi niya, halos hindi mapigilan ng excitement sa kanyang boses. Napatingin naman si Vince sa kanya. Oh? Sagot nito na walang emosyon. Nagparinig pa si Leleng. Sabi nga rin ni Mom at Dad, pwede na ako mag-asawa. Sandali namang natahimik si Vince. Hindi maikakailang bahagyang pagbabago ng mood nito. Darating din tayo roon. Sagot niya, ngunit halatang nag-iwas ang tingin. Naramdaman ni Leleng ang pagbabago sa tono ni Vince. Sa kabila nito, nanatili siyang positibo. Naniniwala siya na mahal din siya ni Vince at na balang araw, mangyayari rin ang inaasam niyang proposal. Habang magkatabi sila sa kama, napatingin si Leleng sa paligid ng kwarto. Ang lahat ng nakikita niya mula sa kama hanggang sa kortina ay siyang nagbigay. Ngunit para sa kanya walang halaga ang material na bagay. Ang mahalaga ay ang pagmamahal niya kay Vince. Pero sa kabila ng kanyang kasiyahan, hindi maiwasan ni Leleng na mag-isip. Bakit parang palaging alangan si Vince pagdating sa usapan tungkol sa kasal? Bakit tila laging maalinlangan sa kanyang boses tuwing napag-uusapan ang kanilang hinaharap? Bagamat masalimuot ang tanong sa kanyang isip, pinili niyang manatiling tahimik. Sa puso niya, umaasa siya na darating din ang araw na magiging handa rin si Vince na magsimula ng buhay kasama siya. Isang buhay na puno ng pagmamahalan at pangarap. Ngunit ang hindi alam ni Leleng, sa bawat halik at yakap ni Vince, may mga lihim na itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Lihim na maaaring magbago ng lahat. Isang araw, nagsabi si Vince kay Leleng na kailangan niyang pumunta sa mall upang bumili ng kasuotan para sa isang paparating na gala night. Excited si Leleng na samahan siya sa mismong event. Ngunit sinabi ni Vince na bawal ang +1 sa event dahil tanging mga artists lamang mula sa kanilang label ang inaasahan. Bagamat may kaunting lungkot, pinilit ni Leleng na unawain ito. At inalok si Vince na samahan siyang mamili ng mga kailangan para sa event. Nang araw ng pamimili, isinama ni Leleng ang kapatid niyang si Calix na nag-request na sumama. Nang makita ni Vince si Calix sa mall, kumunot ang noon ito. Halatang hindi natuwa. Bakit kasama yan? Tanong ni Vince. Halatang mainis sa boses. Natigilan si Leleng at saglit na tumahimik bago sumagot. Gusto kong sumama ng kapatid ko. Bawal ba? Bago pa makasagot si Vince, gumiti si Calix at tinawag si Vince. Kuya Vince! Na may inosenteng ngiti. Agad na nag-iba ang tono ni Vince. Parang nagkukunwaring okay. Hindi naman, baka lang mainip siya. Palusot nito, halatang pilit na nilambot ang tono. Ngumiti si Leleng at hinawakan ang kamay ni Calix. He will be okay. Halika na, maghanap na tayo ng susuotin mo. Sabi niya at pilit na pinapanatili ang positibong mood. Habang nag-iikot sila sa butik, maraming tao ang nakapansin kay Leleng. Ang iba'y huminto upang magpa-picture. Dala na rin ang kanyang pagiging influencer, ang ilan pa ay huminto at lumapit upang papurihin siya. Lalo na dahil madalas niyang isama si Calix sa kanyang mga videos upang mag-raise ang awareness tungkol sa Down syndrome. Ang galing mo, Miss Liana. Sobrang inspiring ng ginagawa mo para sa kapatid mo. Sabi ng isang babae habang kinukuhanan ng litrato si Leleng at Calix. Ang cute ni Calix. Dagdag pa ng isa habang pinuri ang inosenteng ngiti ni Calix. Sa bawat papuri at ngiti mula sa mga tao, unti-unting nawawala ang pasensya ni Vince. Habang abala si Leleng sa pakikisalamuha, tahimik na bang nagpipigil ng inis si Vince. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya, lalo na at napunta kay Leleng at sa kapatid nito ang lahat ng atensyon. Hanggang sa pauwi na sila, nanatiling tahimik si Vince. Nang makalayo na sila mula sa mall, biglang nagsalita si Vince. Sa susunod, huwag mo nang isama si Calix. Napatigil si Leleng sa sinabi ni Vince. Bakit naman? Tanong niya na ang boses ay may halong pagtataka. Basta, alam mo naman ang mga tao ngayon masyadong ma-issue. Kung ano lang ang gusto nilang makita, yun lang ang tatanggapin. Sagot ni Vince na umiwas ng tingin. Napalunok si Leleng at pinilit na intindihin ang ibig sabihin ng kasintahan.
Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Nakakahiya ba ang kapatid ko? Tanong niya na halatang nasasaktan. Napakunot naman ang noo ni Vince. Huwag mo ang baliktarin ang sinasabi ko. Sagot nito na ang tono ay mas matigas na ngayon. Hindi na napigilan ni Leleng ang sarili. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga si Calix sa akin? Kung gaano siyang kahalaga sa pamilya ko? Hindi siya ibang tao, Vince. Kapatid ko siya. Sigaw niya na nanginginig ang boses sa galit at sakit. Sa likod, tahimik na umiiyak si Calix. Halatang narinig ang sigawan ng dalawa. Lalong nadurog ang puso ni Leleng nang makita ang luha ng kanyang kapatid. Agad niyang niyakap si Calix at dinala ito sa sasakyan. Hinayaan na lamang niya si Vince na maiwan. Hindi na nagpaalam. Ilang araw na hindi kinibo ni Leleng si Vince. Ang tampo at sakit ay nananatiling sariwa sa kanyang puso. Samantala, iniwasan din ni Vince ang pag-uusap tungkol sa nangyari. Tila binabaliwala ang insidente. Isang araw, inimbitahan si Leleng sa kanyang mga kaibigan sa isang yacht party. Kabilang nga sa naroon ay yung matalik niyang kaibigan na si Kylie, na matagal niya nang hindi nakakasama dahil naging abala ito sa trabaho. Nang magkita sila, agad silang nagyakap ng mahigpit. "Bestie, I missed you!" Masayang sabi ni Kylie habang yakap-yakap si Leleng. "Missed you too, Kylie," sagot naman ni Leleng na may ngiti. Tila pansamantalang nalimutan ang mga alalahanin. Ngunit habang yakap siya ni Kylie, may naamoy siyang pabango na pamilyar. Isang samyo na tila nitong nakaraan lang niya na amoy. Ngunit hindi niya matukoy kung saan. Napatigal si Leleng, biglang kinabahan. Habang nag-uusap sila ni Kylie, hindi mawala sa isip ni Leleng ang pamilyar na amoy na yon. Hindi niya mapigilan ang sariling magduda. Sa isip niya, pilit niyang iniisip kung kailan at saan niya nga ba naamoy ang pabangong yon. Mula sa kanyang ngiti, unti-unting naglaho ang kasiyahan sa mukha ni Leleng. Sa kabila ng pagdiriwang sa paligid, ang isip niya ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. May kakaiba sa samyo ng pabangong yon at pakiramdam niya may kailangan siyang alamin. Lumipas ang mga araw at muling bumalik ang dating giliw sa pagitan ni Leleng at Vince. Matapos na mag-sorry si Vince sa naging inasal niya noong huli nilang away. Sinuyo siya ni Leleng gamit ang mga matatamis na salita at simpleng sorpresa. Sa kabila ng lahat, napatawad siya ni Leleng. Ang mahalaga para kay Leleng ay magkasama pa rin sila at maayos ang kanilang relasyon. Sa mga sumunod na linggo, tuwang-tuwa pa si Leleng para kay Vince dahil sa wakas ay nakakuha na ito ng malaking break para sa isang supporting actor sa isang teleserye. Bilang suporta, tinulungan niya si Vince na maganda. Mula sa pagbili ng mga bagong damit hanggang sa pag-aalaga ng kanyang social media presence. Ginawa ni Leleng ang lahat upang siguraduhin na magiging matagumpay ang bagong yugto ng buhay ni Vince. Ngunit habang abala si Vince sa kanyang bagong proyekto, unti-unti siyang nawala ng oras para kay Leleng. Halos hindi niya na nasasagot ang mga tawag at text nito. Ang madalas niyang dahilan ay ang kanyang pagiging busy. Naiintindihan naman ito ni Leleng sa simula. Ngunit unti-unti niyang naramdaman ang malamig na distansya sa pagitan nila. Dumating pa ang kanilang monthsary, ngunit nakalimutan ito ni Vince. Sinubukan ni Leleng na intindihan ang sitwasyon. Ngunit hindi niya maitanggi ang lungkot at pangungulila. Paulit-ulit yung sinasabi sa sarili na baka nga sobrang abala lamang si Vince sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang magduda. Isang araw, dinaluhan ni Leleng ang isang event kasama ang kanyang mga kaibigan. Naroon din ang matalik niyang kaibigan, si Kylie. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap at ibinuhos ni Leleng ang kanyang nararamdaman tungkol kay Vince. "Kylie, minsan parang nawawala na siya sa akin. Halos hindi na kami nagkakausap. Ni monthsary namin nakalimutan niya." Hinanakit ni Leleng habang hawak ang baso ng wine. "Is that even normal?" Si Kylie naman ay tahimik na nakikinig. Paminsan-minsan nagbibigay ng maikling payo. "Bigyan mo lang siya ng time, bestie. Baka overwhelmed lang siya ngayon."
Sagot nito na may pilit ng ngiti. Habang nag-uusap sila, biglang naamoy ni Leleng ang pabango ni Kylie. Pamilyar na pamilyar iyon sa kanya. Iyon mismo ang naamoy niya kay Vince nung binisita niya ito sa kondo. Naging mapanuri si Leleng. Kylie, anong scent ng perfume mo? Tanong niya. Pilit na tinatago ang kaba. Ngumiti si Kylie at sinabing, "Oh, this one? Luxury brand ito. Nabili ko pa sa France ng last trip ko." Biglang natigilan si Leleng. Kung luxury brand yun, paano yun naging parte ng isang PR package gaya ng sinabi ni Vince? Sinubukan niya makinig sa kwento ni Kylie ngunit wala na siya sa sarili. Ang utak niya ay puno ng mga tanong at hinala. Pagka-uwi ni Leleng, agad niyang tinawagan si Vince ngunit hindi ito sumagot. Sinubukan niya pang tumawag ng paulit-ulit. Ngunit tila bingi ito sa kanyang mga tawag. Sa bawat pag-ring ng telepono, mas lalo siyang kinain ng pagdududa. Nang araw na siyang hindi halos makatulog, iniisip ang koneksyon sa pagitan ni Vince at Kylie. Hanggang sa makita niya ang post ng label ni Vince sa social media. Isang larawan ng mga artist na nagdiriwang sa isang club para sa tagumpay ng kanilang proyekto. Kasama roon si Vince. Walang pag-aalinlangan, nagbihis si Leleng at nagpasya siyang puntahan si Vince. Kailangan niya ng sagot sa mga tanong na nagpapahirap sa kanya. Pagdating niya sa club, agad niyang hinanap si Vince. Ang ingay ng musika at ang makukulay na ilaw ay hindi nagpa-apekto kay Leleng. Isa lang mahalaga sa kanya, ang makita ang kasintahan. At nakita niya nga ito. Ngunit ang sumunod niyang nasaksihan ay tuluyang bumasag sa kanyang puso. Si Vince at Kylie, magkayakap. Naghahalikan sa harap ng maraming tao. Nanlaki ang mga mata ni Leleng. Halos hindi siya makapaniwala. Agad siyang sumugod at hinila si Vince palayo. At saka ito sinampal ng malakas. Nagulat si Vince. Ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Vince na halatang iritado. "Seryoso ka ba? Ako pang may kasalanan ngayon?" Sagot ni Leleng na nanginginig sa galit at sakit. Hinarap siya ni Vince at tinawakan ng kanyang braso ng madiin. "Huwag kang gumawa ng eksena rito!" Sigaw nito. Hindi na napigilan ni Leleng ang sarili. "Ako pa talagang gagawa ng eksena?" Sigaw niya bago sampaling muli si Vince ang malakas. Tahimik lamang si Kylie. Nakatingin habang unti-unting umaatras mula sa eksena. Lalong nairita si Vince at biglang napangisi. "Hindi pa ba obvious, Leleng? Ayoko na sa'yo." Sambit niya na may marahang tula kay Leleng. "Tapos na tayo. Umalis ka na." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leleng. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa paligid naramdaman niya ang tingin ng mga tao. Mga titig na puno ng intriga. Lalong sumakit ang kanyang kalooban. Tuluyan na ngang lumabas ng club si Leleng. Tumakbo na hindi iniinda ang mabigat na hakbang. Hanggang sa maramdaman niya ang pagod. Naupo siya sa isang gutter sa gilid ng kalsada. Doon ay bumuhos ang kanyang mga luha. Walang pakialam sa mga taong dumaraan. Ang sakit at pagkabigo ay napakalalim. Tila sinasakal ang kanyang puso. Habang nakaupo siya roon, may mga kalalakihan sa di kalayuan ang sumisipol at sumisitsit sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito. Abala siya sa kanyang pag-iyak. Maya-maya may isang lalaking lumapit. Isa itong construction worker na halatang pauwi na mula sa trabaho. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Mukhang pagod, ngunit halatang kabaitan sa kanyang mga mata. "Miss, ayos ka lang ba? Gabi na oh. Tingnan mo, nasisitsitan ka na ng kung sino-sino." Sabi nito habang lumapit ng maingat. "Sasamahan kita rito ha, baka kasi mamaya kung mapano ka pa." Hindi siya pinansin ni Leleng. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Tahimik lamang ang lalaki. Umupo sa tabi niya nang may distansya. Nagtagal bago nagsalita si Leleng. Ngunit nang magbukas siya ng bibig, isang emosyonal na kwento ang bumuhos. "Bakit gano'n ang mga lalaki? Bakit ang sakit nilang magmahal?" Tanong niya habang patuloy na umiiyak. "Bakit sila nag-cheat? Hindi ba ako enough? Pangit ba ako?
Kapalit-palit ba ako? Kaloko-loko? Napakamot sa ulo ang lalaki. Hindi naman lahat ng lalaki ganun. Sagot nito, maingat ngunit may kumpiyansa. Napatingin si Leleng sa kanya. Bakit? Sino ka ba? Ngumiti ang lalaki at tumugon. Ako si Andrew. Nainis bigla si Leleng sa simpleng sagot ng lalaki. Pilosopo ka rin ano? Sigaw niya habang tumayo. Agad na tumayo rin si Andrew at bahagyang natawa ngunit seryoso. Hoy, baka mapalo ka. Gabi na at kung saan-saan ka rin palakad-lakad. Kulit mo rin ano? Hoy! Hindi siya pinansin ni Leleng. Tinawagan niya na ang driver niya habang nagpupunas ng luha. Ngunit sa likod ng kanyang isip, ang simpleng presensya ni Andrew ay tila nag-iwan ng maraka nung gabing yon. Ilang araw nang lumipas mula nung gabing nabasag ang puso ni Leleng. Sa kanyang silid nakahiga siya. Balot ng lungkot at galit. Ang kanyang mga mata ay mugto mula sa walang tigil na pag-iyak. Hawak niya ang kanyang telepono. Pinagmamasdan ng mga litrato ni Vince at Kylie na kumakalat online. Ang bawat ngiti nila sa larawan ay parang punyal na muling sumasaksak sa puso niya. Hindi niya na natiis ang muling mapaluha. Bakit? Ang paulit-ulit niyang tanong sa kanyang sarili. Ibinigay naman niya ang lahat kay Vince. Subalit parang baliwala lamang lahat ng yon dahil nagawa pa rin siyang ipagpalit ni Vince sa ibang babae. At ang pinakamasakit dito, sa sarili niya pang best friend na siyang pinagkakatiwalaan niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, pumasok si Calix sa silid kasama ang yaya nito. Bitbit nila ang isang tray ng pagkain. Te! Masayang tawag ni Calix habang inilalagay ang tray sa gilid ng kama ni Leleng. Napilitan si Leleng na bumangon at kumiti ng bahagya. Anong dala mo, Calix? Sumagot naman ang yaya ni Calix. Ma'am, tumulong po si Calix sa pagluluto. Meron pa nga pong drawing na ginawa para sa inyo. Napansin naman ni Leleng ang maliit na papel na may simpleng guhit ng araw at puso. Malinaw na sinubukan ni Calix na pasahin siya sa paraang kaya nito. Wow, bait mo naman, Calix, sabi ni Leleng habang niyayakap ang kapatid niya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang pagmamahal ng pamilya niya, kahit na tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Habang yakap pa niya si Calix, pumasok ang kanyang mga magulang. Lumapit ang kanyang ina. Humaplos sa kanyang likod at tahimik na umupo sa tabi niya. Anak, sabi ng kanyang amang si Hector. Whatever you need, we are here for you. Tumango lamang si Leleng at sagot niya, I just need space, Mom and Dad. Alam ng kanyang mga magulang na kailangan niyang makahanap ng sarili niyang paraan upang makaahon. Kaya naman binigay nila ang kanyang hiling. Tahimik silang umalis sa kwarto. Ngunit nag-iwan ng katiyakang hindi siya nag-iisa. Nagdesisyon si Leleng na i-deactivate ang lahat ng kanyang social media accounts. Sa bawat notification at post, lalo lang niyang nararamdaman ang sakit. Kailangan niya ng katahimikan, malayo sa ingay ng mundo. Nag-book siya ng bakasyon. Lumayo siya sa Maynila at nagpunta sa isang probinsya kung saan tahimik, sariwa ang hangin at malayo sa anumang paalala ng kanyang nakaraan. Doon, unti-unti niyang sinimulan ang paghilom. Gumugol siya ng mga buwan sa simpleng pamumuhay. Nagbabasa ng libro, nagbipinta at nagmamasid sa paglubog ng araw. Unti-unti niyang naramdaman ang muling pagbabalik ng kanyang lakas at sigla. Matapos ang ilang buwan, nagpa siya si Leleng na bumalik sa Maynila. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan. Nagbibilang ng mga kotseng dumadaan habang iniisip ang bagong simula na haharapin niya. Ngunit habang nasa daan, biglang tumigil ang sasakyan. Pasensya na ma'am, nasiraan tayo, sabi ng driver habang bumaba upang tiningnan ng makina. Napangiti naman si Leleng ng mapait at nagbiro. Hi, welcome back to me. Okay lang Manong, ayusin mo na lang ang kailangang ayusin. If hindi pa maayos, I'll just call another car na lang from home. Bumaba na rin siya upang maglakad-lakad habang inaayos ang kotse. Habang nasa gilid siya ng kalsada, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Boss, kailangan niyo ba ng tulong?
Napatingin si Leleng at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at jeans. May dumi sa kamay mula sa trabahong tila pisikal. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaking tinulungan siya noong gabing iniwan niya si Vince. Bago pa siya makapagsalita, ngumiti ang lalaki at nagsabi, "Oh, ikaw ulit?" Natigilan si Leleng. Nasa kalagitnaan pa siya ng paghilom. Ngunit heto na naman ang lalaking ito at tila sinusubukang pumasok sa kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit o ines ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang ginhawa. "Ikaw na naman," sagot niya na mahalong pagkalito at ngiti. "Kung saan-saan ka nalang sumusulpot, sinusundan mo ba ako?" Ngumiti si Andrew at tumingin sa kotse. "Anong sumusunod? Sus, pasalamat ka nga't nandito ako. Mukhang mahirap na araw na naman ah. Pero dahil mabait ako at mukhang kailangan mo ng tulong." Miss umiyak sa gutter kasi iniwan ng jowa. "Tutulungan ko na kayo para matapos ka agad." Nabigla si Leleng sa mga sinabi ni Andrew. Pero kahit na ganoon, magaan agad ang loob niya sa estrangherong binata. Tahimik na lamang na pinanood ni Leleng si Andrew na tumulong sa kanilang driver. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagong simula, kahit na hindi pa niya alam kung saan ito hahantong. Matapos ang huling pagkikita ni Leleng at Andrew sa kalsada, hindi na inaasahan ni Leleng na magkukrus pa ang kanilang mga landas. Sa isip niya, ang lalaking yon ay isa na lamang bahagi ng isang mahabang gabi ng sakit at pagdurusa. Ngunit tulad ng tadhana, mahilig itong magbiro. Isang mainit na tanghali, bumisita si Leleng sa proyekto ng kanyang pamilya, ang bagong annex building ng kanilang shipping company. Bilang tagapagmana, sinabihan siya ng kanyang mga magulang na magsimula na makibahagi sa operasyon ng kumpanya upang maganda sa mas malaking responsibilidad. Pagbaba pa lamang niya ng sasakyan, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Andrew sa lilim ng isang scaffolding. Hawak ang baong pagkain at tila nagkakwentuhan kasama ang ilang kapwa manggagawa. Agad siyang napansin ni Andrew at sa pagniting iyon, naramdaman ni Leleng ang nakakaasar niyang presensya. "Wow, miss, ikaw na naman?" sabi ni Andrew na may halong biro. "Sinusundan mo talaga ako, ha?" Napatas ang kilay si Leleng at pumamewang. "Wow, napaka-assuming mo naman. Excuse me, kaming may-ari nito?" Sagot niya, may tono ng yabang. Saglit naman na natigilan si Andrew at napakamot sa ulo, tila napahiya. "Oh, big time ka pala, miss. Baka isipin mo ginugulo kita ha. Nagtatrabaho lang naman ako rito." Napansin ni Lele ang mabilis sa pagbabago ng tono ni Andrew. Mula sa biro hanggang sa seryosong paggalang. Natawa siya sa sarili ngunit hindi ito pinahalata. "Wow, biglang naging respectful ka yata. Correct, hindi bagay sa'yo." Bumalik ang ngiti ni Andrew at ngumisi. "Sinasabi mo lang yan kasi natutuwa ka sa akin." Napairap si Leleng at mabilis na lumayo. "Kapal talaga ng mukha mo." Sa sumunod na mga araw, hindi maiwasan ni Leleng na maglagi sa site ng construction. Kailangan niyang personal na mag-supervise bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. At tulad ng inaasahan, palagi namang nandoon si Andrew. Tuwing magkakasalubong sila, laging may nakakatawang pagtatagpo na puno ng asaran. "Miss, baka gusto mong magdala ng payong," sabi ni Andrew isang araw nang makitang tumatapat sa araw si Leleng habang nag-i-inspeksyon. Hindi naman nagpatinag si Leleng. "At bakit? Para hindi kita makita sa lilim?" Napangiti si Andrew habang nag-aayos ang kahoy. "Para hindi ka mangitim. Sayang naman ang kutis mo kung magmumukha kang kasing itim ko." Tumawa si Leleng na mapait. "Aba, ang confident mo ah. Hindi kita katulad na kahit anong gawin, hindi nagaganda." Minsan naman habang naglalakad si Leleng, biglang may nalaglag na maliit na lata mula sa itaas ng scaffolding. Sakto itong nahulog malapit sa kanya. "Ano yun?" sigaw ni Leleng habang nakatingin sa itaas. Sumilip si Andrew mula sa itaas, may hawak na martilyo. "Miss, relax. Di ko naman tinatarget ulo mo." Napangiwi si Leleng.
Siguraduhin mo lang ipapatanggal kita dito. Ngunit kahit na lagi sila nag-aasaran, hindi maitatanggi ni Leleng na nagiging magaan ang pakiramdam niya kapag naroon si Andrew. Sa kabila ng kanyang pilit na pagtatago, unti-unti niya nakikita ang kasimplihan at pagiging masiyahin ng lalaki. Isang araw, habang nagre-review si Leleng ng mga plano ng gusali sa opisina na site, biglang sumulpot si Andrew na may dalang 2 tasa ng kape. Miss, mukhang seryoso ka riyan ah. Kape? Tanong ni Andrew habang iniaabot ang 1 tasa sa kanya. Ay, baka hindi ka nainom nito. Ano ba nga yung iniinom mo? Starflux? Saglit siyang tumigil. Hindi sigurado kung tatanggapin ito. Pero natawa rin ito sa biro ni Andrew. At nang makita niyang seryoso si Andrew, kinuha rin niya ang kape. Thanks. Pero bakit ang bait mo ngayon? Umupo si Andrew sa isang bakanting silya sa harap niya. Wala lang, mukha ka kasing stress eh. At ayoko namang isipin mo na puro asar lang ako sa'yo. Tumaas ang kilay ni Leleng. Oh, kaya mo rin palang maging tao. Napangiti si Andrew. Kaya ko rin palang maging tao. Sagot niya. Ginagaya ang tono ni Leleng. Simula noon, unti-unti nang lumalim ang kanilang pagiging magkaibigan. Naging mas bukas sila sa isa't isa. Madalas silang magkwentuhan sa tuwing may pahinga si Andrew o kapag nag-aabot sila sa side. Isang hapon, habang magkasama sila sa isang lilim upang umiwas sa matinding init, nagkwento si Andrew tungkol sa kanyang buhay. 4 kaming magkakapatid. Akong panganay, kaya ako na rin ang nagtataguyod sa kanila. Yung tatay namin nasa ibang bansa, pero hindi rin malaking sweldo. Hindi na makauwi kasi mahirap ang dokumento. Kaya si nanay na lang ang nag-aalaga sa amin. Sabi ni Andrew habang tumitingin sa malayo. Tahimik lamang na nakikinig si Leleng. Ngayon lang niya nakita ang maseryosong bahagi ni Andrew. Kaya ako pumasok sa construction kasi kahit paano malaki ang kita. Pero plano ko rin naman mag-aral ulit. Siguro kapag nakapag-ipon na ako. Napahanga si Leleng sa determinasyon ng lalaki. Hindi niya inakala na sa likod ng kanyang pagiging palabiro at madaldal, may ganitong kwento pala si Andrew. Sa kabila ng pagiging magkaibigan nila, sinubukan ni Leleng na maglagay ng distansya. Natatakot kasi siya sa posibilidad na baka masaktan ulit. Minsan, pinapaalalahanan niya ang sarili na magkaibang mundo sila ni Andrew. Ngunit tuwing nakikita niya ang simpleng ngiti nito, ang pag-aasikaso at pagiging totoo, hindi maiwasang bumalik ang tiwala niya sa ibang tao. Si Andrew sa kabila ng pagiging isang simpleng tao ay tila nagdadala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Sa bawat asaran, biro at seryosong pag-uusap, unti-unting nakikita ni Leleng na ang kaligayahan ay hindi lamang nakasalalay sa kayamanan o tagumpay, kundi sa tunay na koneksyon sa ibang tao. Isang bagay na hindi niya naranasan mula kay Vince. At habang pinapanood niya si Andrew na nagtatrabaho sa site, hindi niya maiwasang isipin kung ito na kaya ang simula ng bago niyang kwento. Mas lalong naging malapit sina Andrew at Leleng sa mga sumunod na linggo. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, tila may hindi maipaliwanag na koneksyon na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Isang hapon, habang naglalaro si Leleng kasama si Calix sa garden ng kanilang mansyon, napansin ng mga yaya at magulang niya ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Panay ang tingin niya sa kawalan, tila may iniisip na nakakatuwang alaala. Hindi napigilan ng kanyang ina na tanungin siya. Dear, bakit parang nangingiti ka ng walang dahilan? May nagpapatibok na ba ng puso mo? Bakit di mo sinasabi sa amin ang daddy mo? Usisa ni Mariette. Napabalik sa ulirat si Leleng at pilit na ngumiti. Mom, Dad, ano pa kayo? Wala. Masaya lang ako kasi nakapag-heal na ako. And I'm back on track handling our company. That's all. Ngunit biglang sumingit si Calix. Tete, love! In love! Sabay turo sa kanyang ate habang natawa pa ng malakas. Napatawa ang kanilang mga yaya at napailing ang kanyang ama. Ibig sabihin ba niyan may love na raw ang ate niya? Biro ni Hector na siyang nagpalaki ng mga mata ni Leleng. Huy, Calix, wala.
Sagot naman ni Leleng. Kunwaring naiirita pero halatang pamumula ng kanyang pisngi. Ikaw talaga, favorite mong lokohin si ate. Sambit niya. Nakangiti lamang si Calix habang tumitingin sa kanya. Tila may alam na hindi niya kayang itanggi. At dahil nagpatuloy sa pang-aasar si Calix, tumayo si Leleng upang kilitiin ang kapatid. Dahilan upang pareho silang magpagulong-gulong sa kanilang hardin. Habang ang mga staff naman sa mansyon, pati na sina Mariet at Hector, ay masayang pinagmamasdan ng pagmamahalan ng magkapatid. Kinabukasan, sinamahan ni Leleng si Calix sa ospital para sa regular na check-up nito. Habang kausap ang doktor, tinanong ni Leleng kung may dapat pang ipag-alala sa kalusugan ng kanyang kapatid. Okay naman si Calix, sabi ng doktor. Kailangan lang niyang uminom ng vitamins regularly at kumain ng healthy food. Huminga ng maluwag si Leleng. Thank you, Doc. Mabuti naman kung ganun. Paglabas sila ng ospital, tumawag ang kanilang driver. Ma'am, pasensya na po, na-flatan tayo ng gulong. At wala po akong dalang spare tire. Pinato ko na po. Okay lang manong, magta-taxi na lang kami. Sagot ni Leleng habang nagbubook siya ng taxi. Napatingala siya at nakita ang isang pamilyar na lalaki na papalapit. Walang iba, kundi si Andrew. Agad na nagulat ang dalawa. Oh, ikaw na naman? Bungad ni Andrew, tila naguguluhan pero masayang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko ang kapatid ko sa check-up. Sagot ni Leleng sabay turo kay Calix, ngunit bigla siyang napakunot noo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagpa-check up ka ba? Okay ka lang ba? Natawa si Andrew. Alam ko iniisip mo na di ko kaya magpatingin dito kasi mamahaling ospital to, no? Biro nito. Pero nandito ako kasi may charity event. Namimigay sila ng libreng gamot para sa kapatid ko. Sabay pakita na hawak niyang plastic bag ng mga gamot. Napahiya si Leleng at napailing. Hoy, hindi ko iniisip yun, no? Sagot niya, pero halata sa mukha niya na iyon na nga ang pumasok sa isip niya kanina. Bigla namang nagtantrum si Calix sa gilid. Nagdadabog at nagsabi, Ayaw uwi! Nagulat si Andrew. Oh, anong nangyari? Tanong niya. Pasimpleng umiti naman si Leleng pero halata ang pagod sa mukha. Pasensya na. Minsan talaga may mga episodes lang si Calix. Nagtatantrums lalo na kapag naiinitan. Ang tagal ng booking Walang tumatanggap. Sambit ni Leleng habang pilit na pinapakalma si Calix na kanina pa nag-aalpuruto sa gilid. Lumapit naman si Andrew at mahinahong kinausap si Calix. Pogi, anong gusto mo? Tanong niya at sinabayan pa ng kindat. Tumingin si Calix sa kanya at sumenyas na gusto niya ng ice cream. Sabay turo sa mga batang naglalaro ng bubble sa labas ng ospital. Sinubukang kumbinsihin ni Leleng ang kapatid. Mamaya na Calix, uuwi na tayo. Pero nagdabog ulit si Calix na tila ayaw talagang makinig. Napansin ni Andrew ang pagod at stress sa mukha ni Leleng, kaya bigla siya nagsalita. Alam ko na kung saan tayo pwedeng pumunta. May park malapit dito. May mga nagtitinda ng ice cream at naglalaro din ng bubbles. Napalipat ang tingin ni Leleng kay Andrew. Talaga? Pero nakakahiya naman sa'yo. Di, ayos lang. Sagot ni Andrew na nakangiti. Day off ko naman. At tapos na rin ang lakad ko rito. Dumiretso sila sa parke na sinabi ni Andrew. Doon, bumili nga ng ice cream si Andrew para kay Calix. Tuwang-tuwang binatilyo habang pinapanood ang ibang bata na naglalaro ng bubbles. Habang naglalaro si Andrew at Calix, naupo si Leleng sa isang bench malapit sa kanila. Pinanood niya ang dalawa. At hindi niya mapigilang mapangitni sa gitna ng init ng araw at simpleng paligid. Nakita niya ang pagiging maalaga at pasensyoso ni Andrew. Tila natural na natural sa kanya makitungo kay Calix. At nakita niyang masayang kapatid niya sa presensya ng lalaki. Sa mga sandaling yon, biglang may pumasok sa isip ni Leleng. Holy crap! Napatuwid siya ng upo at hinawakan ng kanyang dibdib. Nagugustuhan ko na yata siya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Habang pinapanood niya ang masayang mukha ni Calix at ang maaliwalas ng ngiti ni Andrew, hindi maitatanggi ni Leleng ang nararamdaman niya. Ang lalaking inakala niyang pilosopo, walang modo at hamak na construction worker ay unti-unting nagiging mahalaga sa kanya. Ngunit habang mas tumitindi ang damdamin niya, mas lalo rin siyang nag-aalala. Paano kung hindi niya ako gusto? Tanong niya sa sarili. At paano kung masaktan ng ulit ako tulad ng nangyari kay Vince? Ngunit sa bawat ngiti at biro ni Andrew, tila natutunaw ang takot niya. Sa simpleng kilos, sa tunay na malasakit nito, natutunan niyang muling magtiwala. Hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili niyang kakayahang magmahal ulit. Habang nag-iisip si Leleng, lumapit si Andrew na may hawak pang isang ice cream cone. "Oh miss, para sa'yo." Sabi niya, tinaabot ito kay Leleng. "Ha? Bakit mo ako binilhan?" Tanong ni Leleng na kunwari nagtataka. "Para di ka maingkit dahil nakaupo ka lang dyan." Biro pa ni Andrew sabay ngisi. Napailing si Leleng pero tinanggap din ang ice cream. "Ang yabang mo talaga." Habang magkatabi sila nakaupo sa parke, hindi mapigilan ni Leleng na ngumiti. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit na naranasan niya, naramdaman niya ulit ang posibilidad ng isang bagong simula. Confirmed. Gusto talaga ni Leleng si Andrew. Hindi niya na kayang itanggi ang nararamdaman niya. Ngunit pilit niyang winawak siyang emosyon dahil alam niyang imposible. Iniisip niya, baka nga may girlfriend na si Andrew. At paano kung hindi niya ako magustuhan? Simula noon at dahil na rin sa labis sa pag-overthink, unti-unting naglagay ng distansya si Leleng sa pagitan nilang dalawa ni Andrew. Hindi na siya madalas sumabay sa mga biro nito at naging mas formal kapag nakikita sila sa site. Kapansin-pansin ang pagbabago niya kaya nagsimulang magtaka si Andrew. Pero sa likod ng kanyang tanong ay may mas malalim na damdamin. Nagugustuhan na rin niya si Leleng. Matagal niya nang napapansin ang pagiging mabait nito sa mga empleyado at ang pagiging mapagmahal na ate kay Calix. Nais niya nang aminin ang nararamdaman pero natatakot siyang baka hindi rin siya magustuhan ni Leleng dahil nga isa lamang siyang hamak na construction worker. Isang araw sa construction site, dumating ang isang investor na interesado sa proyekto ng pamilya ni Leleng. Ngunit halatang may personal na interes ito kay Leleng. Dahil sobra itong touchy at tila may ibang motibo. Halata sa mukha ni Leleng na hindi siya komportable, kaya biglang sumulpot si Andrew. Kunwaring may ipapatingin siya kay Leleng. Nilapitan niya ito para mabaling ang atensyon. Ma'am Leleng, may kailangan po kayong pirmahan sa opisina." Nainis ang investor at sininghalan si Andrew. "Excuse me, sino ka ba? Nakikisingit ka? Mukhang kargador ka lang naman dito." Halos mag-init ang tugon ni Andrew sa narinig. Ang panga niya ay umigting at handa na siyang sumagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumingit na si Leleng. "Mr. Rodriguez, I do not tolerate harsh comments directed to my employees. If you cannot respect them, you're free to leave. We do not need your investment that badly." Mariing sabi ni Leleng. Ang boses niya ay malamig pero puno ng otoridad. Napahiya ang investor at napilitang umalis. Si Andrew naman tahimik na napangiti, pero halatang nagpipigil ng emosyon. "Salamat," bulong ni Andrew kay Leleng, pero iwas ang tingin. Ngunit sagot ni Leleng, "No problem. Gawaan ko naman yan bilang boss." Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na ginawa niya ayon hindi lang bilang boss, kundi dahil mahalaga sa kanya si Andrew. Pauwi na sana si Leleng nang habulin siya ni Andrew. May hawak itong maliit na bulaklak na gawa sa papel. "Oh, para sa'yo." Inabot ang bulaklak. Nagulat si Leleng. Para saan to?"
Ngumiti lang si Andrew pero hindi sumagot. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Habang nasa kotse, hindi mapakali si Leleng. Tinitigan niya ang bulaklak at napansin niyang may nakasulat na maliit na note. Binuksan niya ito at binasa. Pwede bang manligaw? Kapag oo, suot ka ng pink bukas. Kapag hindi, Bumilis ang tibok ng puso ni Leleng. Parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang kilig. Hindi niya namalaya na nakarating na pala sila sa mansyon. Paulit-ulit siyang tinatawag ng driver. Ma'am, andito na po tayo. Napabalik sa ulirat si Leleng. Oo, Manong, salamat. Sagot niya pero halatang lutang pa rin ang isip. Sa buong gabi hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang binasa ang note. Halos hindi na siya nakatulog. Inisip kung anong isusuot niya kinabukasan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Pinili niyang isuot ang kanyang favorite pink blouse. Bagamat kinakabahan siya, excited na rin siya sa kung anong magiging reaksyon ni Andrew. Pagdating niya sa site, agad niyang hinanap si Andrew. Wala naman siyang sinabi. Nagtama agad ang kanilang mga mata. Tumigil sa ginagawa si Andrew. Parang natulala sa nakita niya. Tinitigan niya si Leleng mula ulo hanggang paa. At napansin ang suot nitong kulay pink. Napangiti siya. Pero pilit niyang tinatago ang kilig. Lumapit siya kay Leleng pero bago pa man siya makapagsalita, nauna na nagsalita si Leleng. May problema ba? Tanong niya. Kunwaring walang mali siya. Ngumiti si Andrew. Wala naman. Pero salamat. Para saan? Tanong ni Leleng kunwaring clueless. Ngumisi si Andrew sabay sabi. Alam mo na yun. Sa simpleng palitan ng salita, ramdam ni Leleng ang sinseridad ni Andrew. At sa araw na yon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang kwento. Isang kabanata ng pag-asa, pag-ibig, at panibagong simula. At makalipas lamang ng ilang buwan ng panunuyot panliligaw, sa wakas, opisyal nang magkasintahan sina Leleng at Andrew. Simula nang sinagot siya ni Leleng, parang mas bumuti ang mundo ni Andrew. Mas tumibay ang damdamin nila para sa isa't isa habang pinatutunayan ni Andrew na hindi siya tulad ng mga lalaking sumira sa tiwala ni Leleng noon. Isang araw habang naglalakad sila sa parke, sinabi ni Andrew, Alam mo, Leleng, kung nahihiya kang sabihin sa lahat na tayo na, okay lang sa akin. Ayoko mailagay ka sa alanganin. Napahinto si Leleng at tinitigan si Andrew. Kita sa mata niyang sinseridad at malasakit nito. Bakit ba napaka-selfless ng taong to? Tanong niya sa sarili. Andrew, sabi niya, mahina puro puno ng damdamin. Hindi ako nahihiya. Bakit naman ako mahihiya? Ikaw ang boyfriend ko. At sobrang happy ako sa'yo. Ngumiti naman si Andrew. Salamat. Sabi niya pero halata sa tono ng boses niya na higit pa roon ang nararamdaman niya. Hindi nagtagal naging usap-usapan ang relasyon nila sa site. Sa simpleng mundo ng construction workers at mga empleyado, ang kwento ng boss na si Leleng at ang pilosopong manggagawa na si Andrew ay naging paboritong topic ng marami. Nako, bagay naman pala sila. Wika ng isang foreman. Si Andrew kasi tahimik pero kita mo talagang mabait. Nakaka-inspire naman sila. Dagdag pa ng isang secretary sa opisina. Ngunit hindi lahat ay positibo. May ilan din nagsasabing hindi magtatagal ang relasyon nila dahil magkaiba sila ng estado sa buhay. Dumating din ang balitang yon kina Mariette at Hector. Hindi nakatakas ang kanilang relasyon dahil may pakpakang chismis, kaya agad na naitimbre ang balita sa mga magulang ni Leleng. Nag-alala ulit ang mag-asawa dahil sa karanasan nila kay Vince. Ayaw nilang maulit ang sakit na naranasan ng anak nila. Sa hapunan, masinsin nilang kinausap si Leleng. Anak, sabi ni Hector, narinig namin na may bago ka ng boyfriend. Si Andrew raw, tama ba? Tumango si Leleng. Yes, Dad. Siya na nga. Sumingit si Mariette. Anak, sigurado ka ba sa kanya? Baka katulad lang siya ni Vince.
Hindi siya kagaya ng mga nakasanayan nating tao. Napabuntong hininga si Leleng. Mom, Dad, naiintindihan ko kung bakit kayo nag-aalala. Pero si Andrew, ibang-iba siya kay Vince, okay? Mabait siya. Mahal na mahal niya ako. At hindi niya ako sasaktan. Natahimik ang mag-asawa. Alam nilang seryoso si Leleng. At hindi naman nila dapat pakialaman ang mga desisyon nito sa buhay. Kinabukasan, pinakilala ni Leleng si Andrew sa kanyang pamilya. Hindi maikakaila ang kaba sa mukha ni Andrew habang nasa harap ng mga magulang ni Leleng. Pero sa halip na madala sa tensyon, ngumiti siya at simple nagsabi, "Magandang hapon po, ako po si Andrew." Unang tingin pa lamang ay halata na ni Hector na iba si Andrew. Wala itong halong yabang sa katawan at kita sa kilos nito ang respeto. Habang ine-interrogate siya ng mga magulang ni Leleng, biglang tumakbo si Calix papunta kay Andrew. "Kuya Andrew!" Sigaw ni Calix sabay yakap sa kanya. Tuwang-tuwa si Calix habang pinapakita kay Andrew ang mga laruan niya. Parang matagal na silang magkakilala dahil sa lambing ni Calix sa kanya. Napangiti naman si Mariette at Hector. Kitang-kita nila kung gaano kasaya si Calix. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng tiwala sa bagong boyfriend ng kanilang anak. Habang tumatagal ang relasyon nila, lalo pang napatunayan ni Andrew ang pagmamahal niya kay Leleng sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Isang beses nang makita niya nakasimangot si Leleng sa site dahil sa stress sa trabaho, binigyan niya ito ng paboritong iced coffee niya na nabili pa niya mula sa maliit na tindahan sa labas. "Para sa pinakamagandang boss na kilala ko," biro niya. Napangiti si Leleng. "Thank you, Andrew." Sa mga ganong simpleng kilos, naramdaman ni Leleng na mahalaga siya. Walang kailangang magarbong regalo o malalaking gestures dahil sapat na ang effort ni Andrew para mapaligaya siya. Isang gabi habang nakahiga si Leleng sa kanyang kama, iniisip niya ang mga nangyari sa buhay niya. Hindi niya mapigilang mapaluha habang iniisip ang lahat ng sakit na dinanas niya noon. Pero ngayon, iba na. Sa piling ni Andrew, natutunan niya kung ano ang tunay na pagmamahal. Ito pala yung love na deserve ko. Hindi perpekto, pero totoo. Sa kaunting panahon na magkasama sila, napatunayan ni Andrew na hindi kailangang magpanggap para mahalin. Ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay nasa simpleng mga bagay, pag-unawa, pag-alaga at pagiging tapat. At doon napagtanto ni Leleng na hindi lamang siya basta in love, siya ay deeply and madly in love kay Andrew. Ang lalaking dumating sa buhay niya nung akala niya ay wala na siyang pag-asa pa sa pag-ibig. Hindi naging madali ang lahat para kina Andrew at Leleng, pero alam nilang kaya nilang lagpasan ang anumang pagsubok dahil magkasama sila. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo nilang napatunayan ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nahanap nila ang kanilang lugar sa puso ng isa't isa. Nagpatuloy ang relasyon ni Andrew at Leleng ng mas matatag kaysa dati. Ang kanilang pagmamahalan ay puno ng saya at simpleng mga sandaling nagpapalalim ng kanilang samahan. Ngunit alam nilang darating din ang mga pagsubok, lalo na't magkaiba ang kanilang mundo. Isang araw, niyaya ni Leleng si Andrew na sumama sa isang high-profile na event. Isa itong charity auction na dadaluhan ng mga kilalang negosyante at kailangan niya magpakita roon bilang isa sa mga batang executive ng kumpanya ng kanyang pamilya. "Sigurado ka ba na okay lang akong sumama?" Nag-aalalang tanong ni Andrew dahil alam niyang hindi siya sanay sa ganoong mga event. "Susuportahan na lang kita sa malayo." "Ano ka ba? Siyempre gusto kitang kasama." "Okay lang yun ano? Gusto ko andun ka." Paniniguro pa ni Leleng tsaka hinalikan sa pisngi ang kanyang nobyo. Nang gabing yon, magkahawak kamay silang pumasok sa engrandeng ballroom ng hotel. Sa kanilang pagdating, narinig na nila ang mga bulungan mula sa paligid. "Siya ba ang boyfriend ni Miss Leleng? Bakit parang hindi naman sila bagay?" "Oo nga, balita ko construction worker lang yan. Literal naman pala ni Miss Leleng ang Charity." Naramdaman ni Andrew ang kakaibang bigat ng tingin ng mga tao, pero pinisil ni Leleng ang kanyang kamay.
I'm here. Hayaan mo sila. Sabi niya, tinitian ng kasintahan na tila sinasabing wala mang sino man na makakapigil sa pagmamahalan nila. Habang abala si Leleng sa pakikipag-usap sa mga kapwa negosyante, nagpaalam si Andrew na pupunta sa bar para uminom ng tubig. Pagdating niya roon, biglang nilapitan siya ng bartender. "Excuse me sir, from what company are you?" Tanong ng bartender na may halong pagdududa. Kasama ako. +1 ako. Sagot ni Andrew na halatang hindi sanay sa ganong sitwasyon. Bawal pong kumuha ng drinks kung wala kang membership sa event o access dito sa hotel. Sabi ng bartender. Naikapanahiya naman ni Andrew. Tahimik siyang umatras. Ramdam ang init ng tingin ng mga tao sa paligid. Ang hirap ng pakiramdam na tila hindi siya kabilang sa mundo ni Leleng. Mula sa malayo, napansin ni Leleng ang pagkakayuko ni Andrew at ang eksenang nagaganap sa bar. Agad niyang tinapos ang pakikipag-usap sa mga negosyante at lumapit sa kinaroroonan ng kasintahan. "Anong nangyayari dito?" Tanong ni Leleng at ang tinig ay puno ng otoridad. Nagpaliwanag ang bartender. Ma'am, hindi po kasi siya kasali sa event kaya hindi namin siya maserbisyohan." Tumigil ang usapan sa paligid nang marinig ang mga taong sinabi ng bartender. Tumaas ang tensyon habang si Leleng ay huminga ng malalim. Kontrolado, ngunit halata ang galit sa kanyang tinig. "Serve him," sabi niya tinitigan ng bartender ng diretsyo. "He's my boyfriend. Nagdi-discriminate ka ba?" Nagulat ang mga tao dahil talagang kumpirmasyon na iyon na isang construction worker lamang ang boyfriend ng isang taniyag na negosyante. Ang mga bulungan sa paligid ay lalong lumakas, pero wala nang pakialam si Leleng. Agad namang nagmadali ang bartender na mag-serve kay Andrew, pero halatang tensyon sa eksena. Si Andrew naman nahihiya na sa nangyayari. "Leleng, hayaan mo na, huwag mo nang pansinin." Mahina niyang bulong kay Leleng. "Okay lang ako, promise." Pero tumanggi si Leleng sa paawat. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid at malakas na sinabi, "Hindi ko kailanman hahayaan na tratuhin ng ganito ang boyfriend ko. Kung may problema kayo sa kanya, may problema kayo sa akin." Malakas niyang wika. Pagkatapos ng eksena, nagpatuloy pa rin ang bulungan ng mga tao. Nakita ni Leleng ang organizer ng event na papalapit upang humingi ng paumanhin. "Miss Leleng, pasensya na po sa nangyari. Hindi po namin atensyon na magdulot ng anumang hindi magandang karanasan. We are very sorry." Pero matigas na sagot ni Leleng. "I don't tolerate discrimination. Wala kayong karapatan na mang-apak ng ibang tao, kahit sino pa yan. Dahil dito, we're pulling out the investment." Napatigil ang organizer. Halatang nagulat sa sinabi ni Leleng. "Miss Leleng, baka pwede pa natin pag-usapan to." Pero tumalikod si Leleng at tinawakan ng kamay ni Andrew. "Let's go," sabi niya na hindi na lumingon pa. Habang pauwi na sila, tahimik naman si Andrew sa loob ng sasakyan. Alam niyang nahirapan si Leleng sa nangyari dahil sa kanya. "Sorry," bulong ni Andrew. "Kung hindi ako pumunta ron, baka hindi nangyari ang ganito." Uminto si Leleng sa sinabi ni Andrew at hinarap siya. "Andrew, walang dahilan para mag-sorry ka. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. At hindi ko hahayaan na bastusin ka ng kahit sino." Ramdam ni Andrew ang sinseridad ng mga salita ni Leleng. Sa sobrang emosyon, niyakap niya ito ng mahigpit. "Salamat," sabi ni Andrew ng mahina pero puno ng damdamin. Ngumiti si Leleng at tinawakan ng pisngi ni Andrew. "Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. At kahit kailan hindi ka magiging dahilan ng kahihiyan ko. Dahil ikaw ang pinipili ko." Hinagka ni Andrew ang labi ni Leleng. Habang tanga ng isa't isa na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang gabing yon ay nagpatibay sa relasyon nila. Kahit anong problema o pagsubok ang harapin nila, alam nilang kaya nilang lampasan ang lahat basta't magkasama sila.
Sa mga mata ni Leleng, si Andrew nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o estado. At sa puso ni Andrew, si Leleng ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kahit sino siya, karapat-dapat siyang mahalin. Patuloy niyang ipinamumuhay ang kanilang pag-iibigan. Hindi perpekto, pero totoo. Matatag at puno ng pagmamahal na hindi matitinag. Lumipas ang mga buwan at mas lalo pang tumibay ang relasyon ni na Andrew at Leleng. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong napupuno ng pagmamahal at suporta ang kanilang samahan. Marami na rin silang napag-usapang plano para sa kanilang hinaharap. Pero hindi kailanman nagmadali si Andrew. Alam niyang ang tamang panahon ay darating kung kailan siya handa na talagang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Isang araw habang nasa business trip si Leleng, sinadya ni Andrew na magpunta sa mansyon. Bagamat kinakabahan siya, determinado siyang humingi ng basbas mula kina Maria at Hector na mga magulang ni Leleng, pati na rin kay Calix, ang bunsong kapatid nito. Pagdating ng mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay at inihatid sa sala kung saan naman naghihintay ang pamilya ni Leleng. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo pero pinilit niyang maging kalmado. Andrew, anong okasyon? Tanong ni Hector habang nakangiting pinaupo siya. Huminga ng malalim si Andrew at tumingin sa mga magulang ni Leleng. Gusto ko pong hingin ng basbas ninyo para pakasalan si Leleng. Nagulat ang pamilya ni Leleng sa kanyang sinabi. Si Mariette, bagamat halatang emosyonal, ay ngumiti ng bahagya. Sigurado ka na ba, Andrew? Tanong niya. Sigurado po ako. Sagot ni Andrew. Mahal na mahal ko po si Leleng at gusto ko po siyang alagaan habang buhay. Napangiti si Calix na nakikinig sa usapan. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Andrew. Kuya Andrew, yay! Tete Leleng! Sabi niya sabay yakap kay Andrew. Napawi ang kaba ni Andrew nang magsalita si Hector. Alam namin kung gaano mong kamahal si Leleng. Kung siya ay magiging masaya sa piling mo, buong puso naming ibinibigay ang aming basbas. Nagganap ang inaasam-asam na proposal sa mismong kaarawan ni Leleng. Isang simpleng salo-salo ang inihanda sa mansyon. At lahat ng malalapit na tao sa kanilang bahay ay naroon. Mga kasambahay, kaibigan at pamilya ni Leleng. Habang abalang lahat sa pagkain at kwentuhan, biglang tumayo si Andrew sa gitna ng sala. Agad siyang napansin ni Calix nang ngumiti ng pilyo. Sandali lang po, may gusto lang po akong sabihin. Sabi ni Andrew habang hinuhugot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Nagulat si Leleng nang biglang tumigil ang ingay ng paligid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Andrew, na ngayon ay nakaluhod na sa harap niya. Leleng, sa unang pagkikita pa lang natin, hindi ko inakala na magiging ganito kang kahalaga sa buhay ko. Tinuruan mo ako mangarap, nang higit pa sa sarili ko. Pinatunayan mo sa akin na ang pagmamahal ay walang hangganan. At gusto kong ikaw ang maging asawa ko. Ang kasama ko habang buhay. Halos hindi naman makapagsalita si Leleng. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang iniaabot ni Andrew ang singsing. Leleng, will you marry me? Tanong ni Andrew na puno ng kaba at pag-asa. Oo! Oo! Sigaw ni Leleng sabay yakap kay Andrew. Palakpakan naman agad ang lahat at si Calix pa nga ang pinakaunang yumakap sa bagong engaged na magkasintahan. Agad na nagplano si Leleng at Andrew para sa kanilang kasal. Gusto ni Leleng na maganap ito sa simbahan. Ang pangarap niyang fairy tale wedding na puno ng eleganteng dekorasyon at romantikong tema. Okay lang ba na ganito kalaki ang gusto kong kasal? Tanong ni Leleng kay Andrew habang nagpaplano sila. Huwag mong alalahanin yon, sagot naman ni Andrew. Pinag-ipunan ko to para sa'yo. Gusto ko maging masaya ka sa araw na ton. Hinayaan ni Andrew si Leleng na magdesisyon para sa lahat ng detalye. Mula sa disenyo ng kanyang gown
hanggang sa dekorasyon ng simbahan. At kahit abala si Andrew sa trabaho, sinigurado niyang maibibigay ang lahat ng kailangan ni Leleng. Dumating na ang gabi bago ang kanilang kasal. Bagamat magkalayo, nag-usap sila sa telepono upang magpalitan ng saloobin tungkol sa malaking araw. "Excited ka na ba?" tanong ni Andrew na halatang may ngiti sa kanyang boses. "Oo naman," sagot ni Leleng. "Parang ang tagal nating hinintay ito, pero ngayon eto na. Bukas na. Mag-asawa na tayo." Natawa si Andrew. "Ang ganda pakinggan na. Asawa?" "Andrew, salamat," sabi ni Leleng na puno ng emosyon. "Salamat kasi hindi mo lang ako minahal, kundi pinakita mo rin sa akin kung anong totoong pagmamahal." "Salamat din, asawa ko," sagot naman ni Andrew na nagpabilis ang tibok ng puso ni Leleng. "Good night, asawa ko. I love you." Dagdag pa niya bago tuluyang ibaba ang telepono. Sa gabing yon, hindi na makatulog si Leleng dahil sa labis na saya at pananabik. Alam niyang sa wakas natagpuan niya ng lalaking magbibigay sa kanya ng walang katapusang pagmamahal. Sa bawat takbang ng kanilang relasyon, pinatunayan ni Andrew at Leleng na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, estado o opinyon ng iba. Ang pagmamahala nila ay naging inspirasyon sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Isang paalala na ang puso ang siyang tunay na nagdidikta ng kahulugan ng kaligayahan. At bukas na bukas din, magkasama nilang haharapin ang altar. Dala ang pangakong, magmamahalan at mag-aalaga habang buhay. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Andrew at Leleng, ang kanilang kasal. Sa kabila ng mga pagsubok, narating nila ang puntong ito ng kanilang relasyon. At lahat ay tila isang pangarap na nagkatotoo. Ang simbahan ay mistulang paraiso. Napapalibutan ng mga paboritong bulaklak ni Leleng, kulay puti at pastel, at ang bawat sulok ng lugar ay punong-puno ng elegansya at romantikong dekorasyon. Habang nagtatakbuhan ng mga wedding coordinator, abala sa mga last-minute preparations para sa kasal, naririnig ang malumanay na tugtog ng piano at violin. Ang mga paboritong kanta ni Leleng at Andrew, lahat ng bisita ay nakasuot ng formal attire, at ang ambience ay puno ng kilig at pag-asa. Sa labas ng simbahan, naganda si Leleng. Suot niya ang isang napakagandang gown na tila galing sa isang fairy tale. Ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot, at ang kanyang makeup ay simple ngunit elegante. Habang hinihintay ang hudyat ng wedding coordinator, ramdam niya ang kaba at kasabikan. "Miss Leleng, go na po," sabi ng coordinator habang binubuksan ang pinto ng simbahan. Bumukas ang pinto at naglakad na si Leleng papunta sa altar. Iyon ang kanyang walk to forever. Kasama niya ang kanyang mga magulang na parehong nangingiti habang inaakay siya. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Leleng na marinig ang bulungan ng ilang mga bisita. "Grabe talaga, isang construction worker lang ang pakakasalan niya," sabi ng isa. "Sayang naman si Leleng. Pwede namang mas mayaman o mas angat pa sa buhay," dagdag pa ng isa. Napansin ito ng kanyang mga magulang. "Anak, huwag mo silang pansinin. Hindi sila makakapasok sa reception mamaya," bulong ng kanyang ama na ikinatawa na lamang ni Leleng kahit papaano. Ngunit ang lahat ng ingay ay nawala nang makita niya si Andrew sa altar. Nakasuot ito ng simpleng suit, ngunit litaw na litaw ang kanyang tindig at kagwapuhan. Nakangiti ito, puno ng pagmamalaki habang hinihintay siya. Nang makarating na sila sa altar, inabot ng kanyang mga magulang ang kamay ni Leleng kay Andrew. Pareho silang nangingiti at halatang emosyonal habang magkahawak kamay. Habang nakaharap na sila sa pare at nagsisimula ang seremonya, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Dumating ang isang grupo ng mga security personnel. Halos 80 katao na agad na naglakad papunta sa harapan. "Mr. Ponzalan, we received an information about a threat in the area. Alinsunod sa utos ni Mr. President, kailangan namin kayong protektahan," sabi ng isang gwardya. Nagulat ang lahat ng bisita.
Napahinto ang musika at napatigil ang pare sa pagbigkas ng seremonya. Tumingin si Leleng kay Andrew at halatang naguguluhan. Andrew, anong ibig sabihin ito? Tanong niya na halatang kinakabahan si Andrew pero matatag niyang sinabi. Tell Dad we're going. Pagkarinig ng tugon ni Andrew ay naging alerto ang lahat ng kwardya. Inuutos nila sa mga bisita na lumikas dahil sa bomb threat sa lugar. Agad namang sinunod ito ng mga tao. Pagkamat puno ng takot at kaba, pagkagulat dahil sa revelasyong si Andrew ay hindi isang hamak na construction worker lamang. Bagkos, siya ay anak ng presidente. Habang nagmamadaling lumabas ang lahat, hinawakan ni Andrew ang kamay ni Leleng at siniguradong ligtas itong makalabas ng simbahan. Pagdating nila sa mas ligtas na lugar, nagtanong si Leleng. Andrew, ano ba nangyayari? Anong anak ng presidente? Hindi maiwasan ni Andrew na ibunyag ang lahat. Leleng, I'm sorry. Hindi ko sinabi sa'yo. Pero anak ako ng kasalukuyang presidente. Ayoko sanang malaman mo ito dahil gusto ko lang mabuhay ng normal. Pero ngayon wala na ako magagawa kundi ipaliwanag ang lahat. Ipinaliwanag ni Andrew kung paano siyang bumalik sa Pilipinas mula sa Amerika bilang isang spoiled at pasaway na anak ng isang prominenteng politiko. Natakpo si Dad sa presidency noon, kaya pressured ako na magpakatino. Pero hindi ko ginawa. Panay party, panay bisyo. Nang maging presidente ang kanyang ama ay pinarusahan siya nito. Tinanggal ang lahat ng kanyang ari-arian at credit cards. Pina-freeze ang kanyang mga accounts. At iniwan siyang mag-isang humarap sa realidad ng buhay. Sinabi ni Dad, learn how to live properly. Kaya napunta ako sa construction. Engineer naman talaga ako pero hindi ko akalain na magiging ganito pala kahirap ang buhay sa site. Doon ko natutunan kung paanong pahalagahan ng bawat sentimo, ang bawat oras ng pagtatrabaho. Doon ko rin nakilala ang mga totoong tao. At isa ka na ron, Leleng. Binalikan din niya ang unang beses ng pagkikita ng broken-hearted si Leleng at umiiyak sa gutter. Noong una, natawa pa ako kasi umiiyak ka sa tabi ng kalsada. Pero nung makita ko may bastos na sumisit-sit at sumisipol sa'yo, doon ako lumapit. Simula nun, hindi ka na nawala sa isip ko. Balik sa kasalukuyan, hawak ni Andrew mga kamay ni Leleng. Leleng, hindi ko intensyon na itago sa iyo ang lahat ng to. Ayoko lang na maapektuhan ang relasyon natin ng posisyon ng pamilya ko. Pero lahat ng nararamdaman ko sa iyo, totoo. Mahal na mahal kita. At gusto kong ituloy natin to. Halos maiyak naman si Leleng sa halo-halong emosyon. Hindi niya inaasahan ang revelasyon ni Andrew. Pero naramdaman niyang totoo ang bawat salita nito. Andrew, bulong niya bago yumakap ng mahigpit kay Andrew. Overwhelming ang lahat ng to pero mahal din kita. Gusto kong ituloy natin to. Paulit-ulit na nag-sorry si Andrew habang hinahalikan ng noo ni Leleng. I'm sorry and I love you. Mahal na mahal kita, Leleng. Biglang lumapit ang isang wardya at nagbigay ng abiso. Mr. Ponzalan, clear na po ang area. Wala pong bomb na nakita sa lugar. Ligtas na po. At nais makita ni Mr. President ang inyong kasal. Ngunit agad na nagdesisyon ng mga magulang ni Leleng. Huwag na munang ituloy ang kasal. Mas maganda kung maayos na lang muna ang lahat bago ito ituloy. Humarap si Andrew kay Leleng. I will marry you tomorrow or next week or whenever everything's okay. Pero isa lang sigurado. I will marry you, Leleng. Hinalikan ni Andrew ang noo ni Leleng bilang tandaan ng kanyang pangako. Bagamat hindi natuloy ang kasal sa araw na yon, mas lalong tumibay ang pagmamahalan ni na Andrew at Leleng. Hindi na mahalaga kung kailan o saan magaganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang mahalaga, handa silang harapin ang kahit ano, basta't magkasama. Pagkatapos malaman ni Leleng ang tunay na pagkatao ni Andrew bilang anak ng presidente, nahirapan siyang balansehin ang bagong impormasyon sa imahe ng lalaking minahal niya. Sa isip niya, paano nagawa ni Andrew na itago ang ganong kalaking bahagi ng buhay niya? Iba ang lifestyle na nakikita niya ngayon kumpara sa payak na buhay na nakilala niya kay Andrew. Ngunit sa halip,
Nahayaang sumira ito sa kanilang relasyon, nagdesisyon si Andrew na muling patunayan ang kanyang sarili kay Leleng. Hindi ko gustong mawala yung tiwala mo sa akin, kaya hayaan mong pumawi ako, sabi ni Andrew habang nakangiti. Para bang binalikan nila ang simula ng kanilang relasyon. Simpleng dates, bigla ang pag-abot ng mga papel na bulaklak, at pagsama ni Andrew sa site kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Hindi nagbago ang trato ni Andrew kay Leleng. Parang dati lang ano, sabi ni Leleng habang hawak ang papel na bulaklak na gawa ni Andrew. Dati lang, pero ngayon, masigurado na ako sa nararamdaman ko. Sagot ni Andrew na ikinakilig naman ni Leleng. Isang araw, habang abala si Leleng sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa nalalapit nilang kasal, hindi niya namalayang naiwan palang bukas ang gate ng kanilang mansyon. Nasa business meeting ang kanyang mga magulang, kaya walang ibang tumitingin sa paligid kundi ang mga kasambahay. Biglang sumigaw ang yaya ni Calix. Ma'am Leleng, si Calix po nawawala. Napabalikwas si Leleng. Ha? Paano nangyari yon? Agad niyang iniwan ang ginagawa at sinuyod ang buong mansyon kasama ang mga kasambahay. Ngunit kahit anong paghahanap nila, wala si Calix. Tinawagan agad ni Leleng ang kanyang mga magulang. Mom, Dad, si Calix nawawala. Hindi namin siya makita. Halos magpanik na rin si Hector at Mariette. Kaya naman, agad silang nagmaneho pa uwi. Samantala, pinareview naman ni Leleng ang CCTV footage. Dito nakita na lumabas si Calix ang subdivision na mag-isa. Ngunit hindi na matrack kung saan siya pumunta pagkatapos. Habang nanginginig sa kaba, tinawagan ni Leleng si Andrew. Andrew, I need your help. Si Calix nawawala. Ano? Sige, pupunta ako riyan. Sagot ni Andrew na halatang nag-aalala rin. Pagdating ni Andrew, unang ginawa niya ay niyakap si Leleng upang pakalmahan ito. Don't worry, Leleng, we will find him. Agad siyang tumawag sa kanyang mga kontak na pulis upang ipaalerto ang pagkawala ni Calix. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang mapabilis ang paghahanap. Hindi nagtagal, nagsidatingan ng mga pulis sa paligid upang maghanap at pinaigting ng search operations. Samantala, dumating na rin sina Hector at Mariette at parehong halatang balisa. Ano na, Leleng, may balita na ba? Tanong ni Hector habang halatang nanginginig ang kamay. Wala pa rin, Dad, pero ginagawa na nilang lahat. Sagot ni Leleng na halos maiyak na. Sa gitna ng lahat ng to, tanging si Andrew lamang ang nananatiling kalmado at patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob kay Leleng. Everything will be okay. Mahahanap natin siya. Sabi niya habang hawak ang kamay ng kanyang fiancé. Sa presinto, naghintay sila ng balita mula sa otoridad. Ang bawat segundo ay tila isang oras at ang kaba sa kanilang mga puso ay halos hindi na nila makayanan. Lumapit si Hector kay Andrew. Andrew, maraming salamat sa ginagawa mo. Hindi mo na dapat ito ginagawa pero nandito ka pa rin. Ngumiti si Andrew. Pamilya ko na rin po kayo. At kahit anong mangyari, nandito po ako para sa inyo. Kinagabihan habang tahimik na naghihintay ang lahat, biglang tumayo ang mga pulis at nagbigay daan. Nagulat ang lahat nang makitang dumating si Mr. President, ang ama ni Andrew kasama ang ilang mga bodyguards. Siya bang hinahanap ninyo? Tanong ni Mr. President habang hawak ang kamay ni Calix. Halos tumalon si Leleng sa tuwa. Calix! Sigaw niya habang tumatakbo palapit. Agad niyang niyakap ang kanyang nakababatang kapatid na mukhang gulat, ngunit maayos naman ang kalagayan. Niyakap din ni na Hector at Mariette si Calix. Oh, thank God you're safe, sabi ni Mariette habang umiiyak. Tinanong naman ni Andrew ang ama. Dad, where did you find him? Nasa tapat siya ng isang restaurant, nakaupo mag-isa. Papunta kami sa Malacanang nung makatanggap ng alert mula sa sekretary ko na may pinahahanap kang binatilyo. Paliwanag ni Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President, sabi ni Hector habang hawak ang kamay ng Pangulo. Ngumiti naman si Mr. President. Walang anuman. Anak ko humingi ng tulong. At ikaw palang babaeng minamahal ang anak ko. Sabi niya habang nakatingin kay Leleng. Tila nahiya naman si Leleng ngunit ngumiti siya bilang tugon. Opo, sir. Hinawakan ni Mr. President ang balikat ni Leleng. Papa na lang ang itawag mo sa akin.
Salamat, Iha. Dahil nagawa mong patinuin ang anak ko. Noon, hindi ko akalaing kaya niyang magbago. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Natutuhan niya ng magpahalaga sa mga tao, sa buhay, at sa pagmamahal. At alam kong ikaw ang naging dahilan. Halos maluha naman si Andrew sa sinabi ng kanyang ama. Bago umalis, ngumiti ulit si Mr. President at nagbiro. Oh, paano? See you sa kasal ninyo, ha? Pag-alis si Mr. President, nagpasalamat si Andrew kay Leleng. Leleng, salamat kasi hindi ka nagduda sa akin. Kahit ang dami nang nangyari. Ngumiti si Leleng habang hawak ang kamay ni Calix. Hindi ko kailanman pagdududahan ng pagmamahal mo, Andrew. Sa lahat ng ginawa mo, pinapakita mong mahalaga ako at ang pamilya ko. At iyon ang pinakamahalaga sa akin. Niyakap ni Andrew si Leleng at hinalikan sa noo. Sa mga mata nila, naroon ang katiyakan na kahit anong pagsubok pang dumating, handa nilang harapin ito na magkasama. Sa gabing yon, mas tumibay ang kanilang relasyon at mas naging malinaw ang kanilang plano para sa hinaharap. Ang buhay na magkasama bilang mag-asawa at bilang isang pamilya. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagkakabunyag ng tunay na pagkatao ni Andrew, ang mga pagsubok na kanilang hinaharap, at ang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, dumating na rin ang araw ng kasal ni na Andrew at Leleng. Ngunit sa pagkakataong to, mas pinili nilang gawing mas simple, mas intimate, at mas tunay ang selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Hindi na ito tulad ng unang plano na engrandeng simbahan na puno ng mga dekorasyong mala fairy tale. Sa halip na pagdesisyonan nilang gawin ang seremonya sa isang maliit na chapel sa bundok, na paligiran ng mga bulaklak, mga puno at malamig na hangin. Para sa kanila, hindi na mahalaga kung gaano karami ang tao o kung gaano kalaki ang lugar. Ang mahalaga, kasama nila mga taong pinakamahalaga sa kanilang buhay. Ang chapel ay pinalamutian ng simpleng dekorasyon, puting kortina, mga bulaklak na paborito ni Leleng at kandilang nagbibigay ng malambot na liwanag sa paligid. Habang papalapit ang oras ng seremonya, mas nararamdaman ng lahat ang init at saya ng okasyon. Bago pa magsimula ang seremonya, dumating si Andrew kasama ang kanyang pamilya at ilang mga kaibigan. Nakasuot siya ng klasikong itim na suit na may boutonniere na gawa sa papel. Isang simbolo ng kanilang pagmamahalan mula pa noong una. Sa bawat takbang niya papasok sa chapel, baka sa kanyang mukha ang halo ng kaba at saya. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Mr. President habang tinatapik ang balikat ni Andrew. Ngumiti si Andrew. Handang-handa na, Dad. Ang tagal ko nang hinintay itong araw na to. Sa labas ng chapel, sinulyapan niya ang paligid. Dumating na rin ang pamilya ni Leleng, sina Hector at Mariette, at ang pilyong si Calix na nakasuot din ng suit. Bumisita si Andrew kay Calix at pabirong sinabi, Uy bro, ingat ka sa mga bulaklak ha, baka ubusin mo. Ngumiti si Calix. Kuya Andrew, ubos puso ate. Tawanan ng lahat. Pero hindi mo itatangging excitement sa hangin. Sa chapel, narinig ang malambot na tunog ng piano at violin habang naghahanda ang lahat. Sa likod naman ay nakatayo si Leleng sa harap ng isang salamin habang inaayos ni Mariette ang kanyang belo. Ang kanyang simpleng white gown ay perpekto, eleganting lace at tumutugma sa rustic na tema ng chapel. Anak, napakaganda mo, sabi ni Mariette habang pinipigilan ng luha. Mom, kinakabahan po ako, sagot ni Leleng. Normal lang yan, pero tandaan mo ang mahalaga ay mahal na mahal niyo ni Andrew ang isa't isa. You have come this far, anak. Lumapit si Hector at tinaabot ang kamay kay Leleng. Anak, ngayon ko lang sasabihin to. Noong una, kahit hindi siya kasing yaman ang inaasahan namin, alam namin na si Andrew ang tamang lalaki para sa'yo. Ngayon, even with his high status, napatunayan niya yon at masaya kami para sa'yo. Ngumiti si Leleng habang pinipigilan ng luhang gustong pumatak. Ready na, te? Tanong ni Calix bitbit ang kanilang wedding rings. Tumango si Leleng. Ready na ako,
Sa hudyat ng wedding coordinator, tumugtog ang paboritong kanta ni na Andrew at Leleng. Bumukas ang pinto ng chapel. Naglakad si Leleng sa aisle na akay ng kanyang mga magulang. Tumayo ang lahat ng bisita at napuno ng emosyon ang buong lugar. Andrew na nasa altar, hindi maalis ang tingin kay Leleng. Para bang sa bawat takbang nito ay nababawi lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan nila. Habang naglalakad si Leleng, narinig niyang may nagbubulungan sa mga bisita. Hindi ko akalaing magpapakasal si Leleng sa anak pala ng presidente, sabi ng isa. At si Andrew, pinatunayan niyang siya lang ang tamang lalaki para kay Leleng. Sabi naman ng isa pa. Sa halip ng kabahan, gumiti si Leleng. Wala nang makapipigil sa pagmamahala nila ni Andrew. Nang makarating sa altar, iniabot ni Hector ang kamay ni Leleng kay Andrew. Alagaan mo ang anak namin, sabi niya. Gagawin ko po. Pangako po yan, sagot naman ni Andrew. Sa harap ng altar, nagsimula ang seremonya. Habang binibigkas ng pare ang mga panalangin, kapansin-pansin ang tahimik na pagluha ng ilan sa mga bisita. Ramdam ng lahat ang bigat at kahalagahan ng araw na yon para kina Andrew at Leleng. Nang dumating na sa bahagi ng wedding vows, si Andrew ang unang nagsalita. Leleng, mula sa unang araw na nakita kita, hindi ko akalaing magiging ganito kang kahalaga sa buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin na mahalin hindi lamang ang iba, kundi ang sarili ko. Salamat sa pagtanggap sa akin. Kahit nung wala akong maipagmamalaki. Ngayon, nangangako ko sa harap ng Diyos at sa lahat ng tao rito na mamahalin kita habang buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumangon araw-araw. At ikaw rin ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuting tao. Hindi na napigilan ni Leleng ang kanyang luha. Nang siya nang magsalita, tumingin siya sa mga mata ni Andrew at sinabing, Andrew, sa simula, akala ko ang pag-ibig ay parang sa mga fairy tale. Mabilis at magaan. Pero natutuhan ko sa'yo na ang totoong pagmamahal ay nagtuturo, nagtitiis, nagpapatawad. Sa bawat pagkakataon, pinakita mo sa akin na mahalaga ako. Kahit noong hindi ko mahal ang sarili ko. Ngayon, sa harap ng lahat, nangangako akong maging asawa mo, taga-suporta mo, at kasama mo sa lahat ng laban sa buhay. Ikaw ang tahanan ko, Andrew. Pagkatapos ng vows, inilagay ni Andrew ang singsing sa daliri ni Leleng. Habang si Calix naman ay nag-abot ng singsing kay Leleng para kay Andrew. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride, sabi ng pare. Sa wakas, tinanggal na ni Andrew ang belo ni Leleng at hinalikan siya sa noo, bago dahan-dahang hinalikan sa labi. Nagpalakpakan ang lahat at ang kanilang halik ay simbolo ng bagong simula nila bilang ganap na mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo ang lahat sa isang maliit na reception area na nasa tabi ng chapel. May mahabang mesa na may puting linen na puno ng mga simpleng dekorasyon ng mga kandila at bulaklak. Ang pagkain ay inihanda ng mga paboritong chef ng pamilya, ngunit mas pinili nila ang comfort food na paborito ni na Andrew at Leleng, tulad ng pasta, roasted chicken at mga local cuisines. Sa reception, si Mr. President pa mismo ang nagbigay ng isang toast. Sa anak ko at sa bago kong anak na si Leleng, nais kong iparating ang pasasalamat ko. Sa inyo, natutuhan kong hindi mahalaga ang yaman o kapangyarihan, kundi ang pag-ibig at respeto sa isa't isa. Cheers! Nang magsimula ang sayawan, si Andrew at Leleng ang unang sumayaw. Ang kanilang paboritong kanta ay tumugtog muli at ang bawat hakbang nila ay puno ng pagmamahal. Habang pinanonood sila ng kanilang pamilya at mga kaibigan, naramdaman ng lahat na ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagmamahalan. Ito rin ay tungkol sa pagbabago, pagtanggap at pag-asa. Habang sumasayaw, bumulong si Andrew kay Leleng. Leleng, salamat sa pagtitiwala sa akin. Hindi ko akalaing makakarating tayo rito.
Ngumiti si Leleng at sumagot. Hindi ako nagtiwala lang sa iyo, Andrew. Minahal kita ng buong puso. At mamahalin pa kita habang buhay. Sa gabing yon, habang nagliwanag ang mga bituin sa kalangitan, sinelyuhan ni na Andrew at Leleng ang kanilang pagmamahalan. Walang masihigit pa sa araw na yon. Ang araw na pinatunayan nilang kaya nilang harapin ang mundo, basta't magkasama sila. Pagkatapos ng masaya at makabagbag damdaming kasal, handa na sina Andrew at Leleng para sa kanilang honeymoon. Isang pagkakataon upang mas ma-enjoy ang isa't isa bilang mag-asawa. Malayo sa ingay ng mundo at mga obligasyon, pinili nila magpunta sa isang eksklusibong beach resort na may malaparaisong tanawin ng dagat. Mapuputi at pinong buhangin at tahimik na paligid na perpekto para sa kanilang bagong simula. Pagdating pa lang ni na Andrew at Leleng sa resort, sinalubong sila ng mainit na ngiti ng mga staff at mga bulaklak na kalachuchi na inilagay sa kanilang mga pulso. Naglakad sila sa mahabang kahoy na pathway na natatabunan ng maliit na ilaw, patungo sa kanilang villa na may sariling infinity pool at unobstructed view ng karagatan. Nang makarating sila sa villa, napanganga si Leleng sa ganda ng lugar. Ang kanilang kwarto ay may glass walls na nagbibigay tanaw sa dagat. At sa gitna ng isang malaking kama na may mga puting kurtina, napapalibutan naman ng petals ng rosas. Sa gilid ay may isang mini bar at sa labas naman ay may isang malawak na terrace na may hammock at outdoor dining area. Andrew, sabi ni Leleng habang nakatingin sa paligid. Ang ganda rito, parang panaginip. So breathtaking. Ngumiti si Andrew habang hinawakan ang kamay ni Leleng. Hindi ito panaginip, Mrs. Punzalan. Realidad na ito. At ito ang simula ng ating forever. Habang nagpapahinga sila sa terrace, umupo si Andrew sa hammock at tinila si Leleng para sumandal sa kanya. Mula roon, kitang-kita nila ang malawak na dagat. Ang asul na kalangitan na unti-unting nagiging kahel habang papalubog ang araw. At ang mahinang paggalaw ng mga alon. Alam mo ba, ang dami nang nagbago simula nung una kitang makita. Sabi ni Andrew habang hinahaplos ang buhok ni Leleng. Napangiti naman si Leleng at tumingin sa malayo. Oo nga, parang kahapon lang yung panahon na umiiyak ako sa gilid ng kalsada tapos ikaw, kung ano-anong joke ang sinasabi mo para patawanin ako. Tumawa si Andrew. Hindi ko talaga alam kung paano ka mapapatawa noon. Pero naalala ko ang cute mo kahit umiiyak ka. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko makilala ang babaeng to. Ikaw naman, sino mag-aakala na ang lalaking tinulungan ko makalimutan ng pangit kong ex? Siya pala magiging forever ko. Sagot ni Leleng habang nakangiti at nakasandal sa balikat ni Andrew. Naalala mo pa nung una kita nakita sa site? Tanong ni Andrew. Oo, sobrang nagulat ako nung makita kita ron. Hindi ko akalaing makikita pa kita ulit after naming masiraan ng kotse. Pero Andrew, seryoso. Napahanga talaga ako sa'yo nun. Hindi dahil sa trabaho mo kundi sa kung paano ka makitungo sa mga tao. Napakabait mo sa lahat. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Leleng. At napahanga rin ako sa'yo nun. Lalo na nung nakita ko kung gaano kang kapassionate sa ginagawa mo. Alam mo, ikaw ang inspirasyon ko para maging mas mabuting tao. Napayakap si Leleng kay Andrew. Andrew, salamat sa lahat ha. Sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa pagiging ikaw. Habang nag-uusap sila, nagsimulang lumubog ang araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, pula at ginto na parang isang obra maestra. Tumayo sila sa terrace habang magkahawak kamay. Tahimik na pinanonood ang tanawin. Ang ganda, bulong ni Leleng. Tulad mo, sagot ni Andrew habang nakatingin sa kanya. Napalingon si Leleng kay Andrew at sa sandaling yon hindi niya na napigilan ang kanyang damdamin. Yumakap siya ng mahigpit sa asawa at bumulong. Mahal na mahal kita, Andrew. I love you more, my Leleng. Sagot ni Andrew bago siya hinalikan sa noo.
Habang tuluyang nilamon ng dilim ang paligid, nananatili silang magkatabi. Ramdam ang init ng pagmamahalan sa kabila ng malamig na simoy ng hangin. Pagkatapos ng sunset, pumasok sila sa loob ng villa. Sa mesa ay naghihintay ang isang candlelit dinner na inihanda ng resort. May sariwang seafood, mga local delicacies at champagne na perpekto para sa okasyon. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Andrew, gusto ko ng simpleng buhay. Gusto ko magtayo ng maliit na cafe. Tapos sana magkaroon tayo ng 2 anak. Isang boy tapos isang girl. Sabi ni Leleng habang umuuya ng isang peraso ng cake. Ngumiti naman si Andrew. Magandang plano yan. Pero gusto ko 3. Para may best friend yung 2. At tungkol sa cafe, susuportahan kita. Ako nang bahala sa design ng lugar. Talaga? Ikaw magde-design? Tanong ni Leleng na parang nagbibiro. Aba oo naman, engineer ako, remember? Sagot ni Andrew sabay tawa. Natapos ang kanilang dinner na puno ng tawanan at kwentuhan. Sa gabing yon, muling pinatunayan ni Andrew at Leleng na hindi lang sila mag-asawa. Magkaibigan din sila at partner sa lahat ng aspeto ng buhay. Matapos ang hapunan, bumalik sila sa isa kanilang kwarto. Humiga sila sa kama na nakaharap sa glass wall kung saan tanaw ang kumikislap ng mga bituin at ang mahinang alon ng dagat. Tahimik nilang pinanood ang kalangitan. Parehong nakikiramdam sa kanilang bagong simula. Andrew? Sabi ni Leleng habang nakahiga sa braso ni Andrew. Yes, Mrs. Ponzalan? Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ni Leleng. Sa lahat ng pinagdaanan natin, isa lang ang sigurado ako. Hindi ko kailanman pagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Sabi ni Leleng habang nakatingin sa mga mata ni Andrew. Napangiti si Andrew at hinalikan si Leleng sa noo. At pangako ko sa'yo, hindi ko rin pagsisisihan na ikaw ang babaeng minahal ko habang buhay. Mamahalin kita araw-araw. Leleng. Hinalikan ni Andrew si Leleng. Isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Ang gabing yon ay puno ng init, yakap at lambing. Kinabukasan, ginising sila ng liwanag ng araw na tumatagos sa glass wall. Sa labas, naririnig nila ang mga alon ng dagat na parang musika sa kanilang bagong umaga bilang mag-asawa. Nagising si Leleng na nakayakap kay Andrew. Gumiti siya habang iniisip kung gaano siyang kaswerte na makasama ang lalaking nagmahal sa kanya ng totoo. At ganun din ang naramdaman ni Andrew. Habang nagpapahinga sa terrace na may dalang kape, tinitigan nila ang dagat at ang bagong araw na nagsisimula. Sa tingin mo, ano kaya naghihintay sa atin sa hinaharap? Tanong ni Leleng habang nakangiti kay Andrew. Huwag ka mag-alala, mahal. Kahit ano pa man yon, kakayanan natin basta't magkasama tayo. Sagot ni Andrew. At sa araw na yon, sinimulan ni Andrew at Leleng ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Puno ng pagmamahal, pangarap, at walang katapusang kwento ng pagsasama. Maaga pa lang sa simpleng tahanan ng mag-asawa, buong akala ni Andrew ay isang normal na araw lang ito. Pero nang biglang sumigaw si Leleng mula sa sala, Andrew! Pumutak ng panubigan ko! Tumalon siya mula sa upuan na parang hinabulong multo. Ha? Ngayon na? Kahit nanginginig ay nagmadali si Andrew na kumuha ng maleta na punong-puno na ng baby essentials. Manong bilis, sa ospital tayo! Sigaw niya sa driver habang sinasampang maleta sa kotse. Tumingin ang driver, nagtataka. Sir, Baguio po tayo? Ang dami niyang dala. Manong, sa ospital, paano naging Baguio? Pumutok ng panubigan ni Leleng. Halos magtatatalo na si Andrew sa kaba. Iba na talaga to. Dagdag niya pa kaya nagmadali na rin ang driver na paanda rin ang kotse. Pagdating nila sa ospital, si Andrew mas mukhang manganganak sa sobrang stress. Hawak-hawak ni Leleng ang kanyang braso habang ini-wheelchair siya papunta sa delivery room. Andrew, ang sakit, hindi ko na kaya. Kaya-kaya mo yan, mahal. Ang lakas mo kaya. Sagot ni Andrew kahit namumula na ang braso niya sa sobrang higpit ng kapit ni Leleng. Isang nurse pang tumingin kay Andrew at pabirong nagsabi,
Sir, mamaya braso mo naman ang kailangang dalhin sa ER. Habang inaasikaso si Leleng, hindi naman mapakali si Andrew. Nagdasal siya. Naglakad pabalik-balik at tumatawag pa sa pamilya para i-update sila sa nangyari. Ma'am, nandito na kami. Oo, sige. Magdasal kayo. Baka ako rin ang malagutan ng hininga rito. Ilang oras ang lumipas hanggang sa sinabi ng doktor. Fully dilated na si ma'am, ready na siyang manganak. Nagpanik si Andrew sa kanyang narinig. Anong ibig sabihin ng fully dilated? Parang construction ba yan? Sir, parating na si baby kaya halika na sa loob at kailangan ka ng mommy. Sambit ng doktor. Hinila siya ng nurse papasok sa delivery room at tumabi siya kay Leleng. Mahal, you got this. Sabi niya habang hinalikan ng noo ni Leleng. Pagkatapos niyan pwede nang sundan ng baby number 2. Biro niya pa para pagaanin ang hangin. Si Leleng sa gitna ng sakit ay nabulyawan siya dahil sa kanyang sinabi. Hoy, ikaw kayong mga anak rito. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang unang iyak ng kanilang anak. It's a girl, sabi ng doktor. Si Andrew ay natulala at napangiti ng malapad. Baby puppy, bulong niya habang pinanonood ang pagbalot sa kanilang baby. Sir, gusto mo bang ikaw ang maggupit ng pusod? Tanong ng doktor. Ako? Sure ba kayo? Hindi ba delikado? Baka maputol ko lahat. Nanginginig pero nagawa naman ni Andrew habang si Leleng ay nakangiti lang sa kanya kahit pawis na pawis. Pagkabalot kay Baby Poppy, pinigay na ito kay Andrew. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang anak nila. Wow, mahal. Look, ang ganda niya. Kamukha mo. Sabi ni Andrew habang si Leleng naman ay pagod pero sobrang saya. Ang ganda nga niya. Our daughter. Sa labas ng delivery room, nandoon ang buong pamilya ni na Andrew at Leleng, pati na si Mr. President. Nung lumabas ang balita, naging breaking news agad ito sa TV at social media. First, apo ng presidente, pinanganak na welcome to the world, Baby Poppy. Si Andrew na tumingin sa bagong silang na si Baby Poppy ay umiti. Anak, you are the greatest gift we have ever received. We love you, Baby Poppy. Nagkatinginan pa sina Leleng at Andrew at hinalikan ng isa't isa at saka sabay na pinagmasdan ang pinakamagandang niyaya sa kanilang buhay. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!